Ipinaaresto na ng House Quad Committee si Police Colonel Hector Grijaldo dahil sa paulit-ulit niyang pagliban sa mga pagdinig ng Joint Panel. Kanina inilatag ng Quadcom ang mga nagawa na nila bilang tugon sa mga kritiko. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo ninyo. Sa pagsisimula pa lang ng ika-13 pagdinig ng House Quad Committee, mainit na ang banat ni Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr. laban sa kanilang mga kritiko. Ito na ang huling pagdinig ng Joint Panel sa taong ito, kaya't inilatag ng mga kongresista ang mga nagawa na nila ukol sa isyu ng illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon na tinututukan nila ngayon. Naipanukala namin na gawing separado ang pagbabawal sa ganitong klaseng pagpatay o at tinatawag natin ngayong extrajudicial killings. Sa mga nakitaan namin ng mga peking birth certificates, kami ay agad na naghain ng panukala upang bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na magkansela ng mga fictitious at late registered birth certificates. Muling humarap sa pagdinig ngayong araw ang persons deprived of liberty na sina Jimmy Guban at Mark Taguba na iniuugnay sa mga usapin sa iligal na droga. Pero si Police Colonel Hector Grijaldo na paulit-ulit ng pinaharap ng komite, no-show na naman sa ika-4 na pagkakataon dahil umano sa health problem. Kamakailan lang, inakusahan ni Grijaldo ang ilang Quadcom leaders na pinilit umano siyang kumpirmahin ang reward system sa ilalim ng Duterte drug war, bagamat itinanggi na yan ng Joint Panel. Kanina pinatawan na siya ng contempt at ngayon ipinapaaresto na. I think we've given him, what's his name? Colonel Hector Grijaldo enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. Samantala sa gitna ng talakayan, ibinahagi naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang naranasan umano niyang security threat nitong Miyerkules ng gabi. Habang siya'y bumabiyahe sa bahagi ng BGC Taguig City, nagkaroon umano ng shooting incident, bagay na nais na niyang maimbestigahan. Nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis yung naka-motorbike. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair. Ang PNP sinabing wala silang natanggap na report hinggil dito, pero hinikayat nila si Castro na i-report ang insidente sa pinakamalapit na presinto para agad maaksyonan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.